regular season 13 ay makakakita tayo ng 9 games in one night. Saktong-sakto. Last day na rin naman. Bakit hindi na natin sulitin pa? But if you're a Raider, syempre gusto mong masecure na ang second win na yan. Ano bang pwede natin ma-expect sa early game, Brigida? Para dito sa mga bilisang rotation ng RSG ay pakiramdam ko ay kinakailangan talaga ng additional na pag-iingat kasi ang bilis lang din mag-wave clear talaga ng isang Matilda as well as the Vexana sabay mabilisang ikot. Pero just the same, kung umabot man sa punto na makuha agad ng RSG yung magandang advantage in the early stages of the game, napapaisip na rin ako agad ngayon sa counter-engage potential ng Blacklist International kung ang kuhain ni Yue dito, let's say yung penalty zone. Tapos may Minoan Fury din sila na hawak-hawak ni Haji. Ay, namataan si Kuya Light na sumama sa picture ni Sensui. Oo. Kaya parating dito ibang mga players ng Blacklist. At parang ganun lang ay mabubuhay naman si Light. Kumain pa nga pagkatapos pero ibaburst pa rin siya ni Yue. Parang nabawi din lang. Wait lang! Hindi conclusive pa. Kamuntikan nga lang pero nakapag-flicker out. So grabe yung bigayan dito ng duo natin sa gitna. Parang yun yung mga level 1 pa lang. Ang sakit. Yung concussive blast, yun na ata yung pinakamasakit na pwede mong matanggap ng level 1. Ang ano nun yung nakikita natin na pampabilis din ng wave clear para dito sa mga roamers natin na hindi mo naman na kadalasang iisiping mataas ang wave clear na nabibigay. Pero interesting yung piniling emblem din dito talaga ni Oheb, Master Assassin. Nakikita natin kung paano niya gustong i-control and i-manage yung lane whereas si Kusei sobrang pinakunat niya yung kanyang sarili. So nasagot dito yung gustong gawin sana ni Oheb kaya parang sinasamahan na rin siya, kailangan na rin siyang samahan bigla ngayon ni Haji. Oh, grabe yung parang naka 32 times na umikot yung mga players natin ng time na yun para lang matimingan kung ano yung perfect na pagbitaw ng skill para makuha yung crab. Pero yung mo, no, pag nakatalikod yung crab, tapos oh sir, harap na po, sir. Oy, ayan na! Eto na nga, napaharap pa dun sa badera. Kaya naman nakuha si Haji first blood para sa RSG. At ayun na nga, first turtle as well, lalabas na rin. RSG, lamang ang ngayon ng 500 gold. Mukhang magkakaroon na nga ng meet-up para sa level 4 dito sa XP lane. Mauuna ng bahagya ang Blacklist, pero nandyan na rin naman si Nax at Light. Mabilis mag-clear talaga yung Terizla. Parang iba yung ano na naman. Turtle na naman agad pero parang the Lord, the Turtle Dance, the Objective Dance. Nakikita natin dito for both teams onward sa ginamit na nga dito yung Eternal Guard habang mag-flicker out dito si Edward ay hindi pala nag-dash din siya para mag-free hit against the players of RSG at mahaba ang pagkuha dito sa unang pagong. Sino nga ba talaga makakapag-secure? Grabe yung guiding wind reset. Nasayang lang yung ulti ni Edward at secured na nga ang turtle dito sa side ng Blacklist International with Sensui securing. Sobrang Sensui instincts na naman ng Retri dito kahit unang turtle pa lang yun at napakaraming tao na nakita natin sa nakalipas na turtle fight. Maraming na napilitang gumamit doon ng mga ultimates pero may mga iilang hindi tumama sa Chastia consecutive onward and earth shatter. Medyo ano yun minsan kasi 'di ba? Pagka marami yung targets, yung initially in-onward mo, hindi rin siya yung same na ma-earth shatter mo kapag ka namali ka ng pindot. So, yung mga ganoong crucial lang din na decisions or yung mga pindot ay kinakailangan nating tignan. Pero so far naman ay magandang nagiging pagkakamanage ng parehas na kupunan. Yan, looking at the gold, no? Mukhang si Kusei pa rin ang ating top farmer pero hindi naman masyado nagkakalayo. Pasok agad! Grabe, sakit na agad ni Kusei nung moment na yun. Ilan agad yung napitik niya against Haji. Tapos nangalahati yung buhay. So mamaya makikita natin kung talagang mako-convert na agad. Dito yung damage na yan against Blacklist. Pero nakita natin dito, Yue ang kanilang makukuha. At yan ang unang pakain ni Demon Kai. 2 kills na para dito sa Dinosaur. 1v1 with a great one. May sakitan ba o patayan na ba ang magaganap? Mukhang sakitan lang talaga ang kaganapan sa top lane. May isang siguro difference in terms of rotation talaga ang Blacklist and RSG dito sa nakikita nating laro. It's that Aqua and Light parang almost always together kapag magkakaroon. Tapos yung minsang Blacklist International na makikita nating mag-rotate mag-isa or babalik sa lane mag-isa either
either si Yo and si Haji, parang yun yung nagiging target ngayon ng RSG na kuhaan ng papitik-pitik na kills dito. And napapaganda yun for them kasi so far yun yung last 2 kills din naman na nakuha ng RSG resulting in this slight gold lead na meron sila despite Blacklist getting the initial turtle. So yung mga ganitong rotations mukhang kailangan na rin ingatan kahit papaano ng side ng Blacklist International. Lalo pat meron na naman tayong turtle fight na makikita between these two teams. And now this turtle, sisimulan nata ng Blacklist pero RSG ang kumalabit. This is still anybody's ball game. Halos non-existent ang gold lead. At kung sino mo makakuha nito ay siguro magkakaroon ng karagdagan pang pera na pwede nilang gamitin. Edward, humaharap sa apat. Naghahanap ng pwedeng target dito si Light. Sino mapupuntahan nila doon? Na-shoot kay Oheb. Pero napaganda setup play para dito kay Haji para mapigilan ang bitaw dito ng RSG. Ginamit rin Blazing Duet. Makukuha ni Sensui. And Nats ay mapapatay rin doon sa sering yun. Blacklist with another turtle. Mukhang maganda ang kanilang objective control compared to game number 1. Mukhang ang dami nilang natutunan mula sa pagkatalo nila in game 1. Yeah, maganda ang, pagsalubong nila sa mga penalty zone initiations na ginagawa rito ni Nats na compared to nung nakayusyong siya ay mas reliant din sa follow-up kasi yung mga setups nung hawak-hawak niyang hero this time. So kapag nabigyan nila agad or nalagay nila sa posisyon si Nats na hindi ka aya-aya for RSG na sumunod at magbigay ng additional na support, parang medyo sure kill na rin yun for them. And yun nga yung nakita nating nangyari kanina prior to that turtle. So 2 consecutive turtles na nasa kamay ng Blacklist International ngayon kaya parang gumaganda lalo yung kalamangan and yung gold na hawak nila. Yeah, this is the biggest gold lead na meron sila so far, 1.5k at mukhang itutuloy pa nila ang pag-push dito sa mid lane. Light, potentially looking for a big play pero mukhang hindi niya itutuloy pa na face check nga siya doon. 1 minuto bago lumabas ang ating pinakahuling pagong at tahimik ang buhay ng ating mga gold laners. Parang iwas na iwas din sa team fight yung dalawang teams natin at parang foreshadowing dahil maganda ang simula dito ng Blacklist. Pero nga si Yue, nabaliktad pa nga yata dito ng RSG dahil nakuha na nga. Pero napagandang disperso, matediretso pa nga doon sa mga team fight. Ang Blacklist, Demon Kite ay makukuha na rin na. At si Light makakatakas pa rin. Hindi na sapat para makatakbo yung dinosaur. 3 beses nagsisitalon ang RSG. Akala mo New Year na pero Blacklist lang talagang nagpaputok. Kaya nga, magandang engage na sana yun kasi nakita naman talaga ni Nats na mag-isa lang etong si Yue. Pero to think na mabilisang pop din dito ng Minoan Fury ang magiging sagot ni Haji together with yung follow-up na ipoprovide ng Blacklist International ay nakita na naman natin na nasagot doon yung isa pang engage na ginawa ni Nats. Compared sa mga previous games ay talagang nagkakasundo ngayon ng Blacklist kapag ka magpo-pull off sila ng mga team fights. Or minsan nga ay hindi sobrang sila ang nagsa-start, mas nagiging sagot lang nila sa mga nagsa-start from RSG tapos napapaganda pa. Final turtle of the game, mukhang malinis na makukuha ito ng Blacklist. That's another objective secured. 3 turtles para sa Blacklist International. Maganda ang kanilang early game. Tsaka activated agad na dito si Oheb para sa ating laban. So tinan natin dito kung paano kukontrahin ng RSG or paano babalik na rin dito yung game. But definitely parang sanib-sanib puwersa na ngayon yung Blacklist. Kumakaway na ang possibility of the first 9 games na pero tingnan muna natin kung mangyayari yon dahil so far 7 minutes into this game pa lang din naman tayo and the late game capabilities of a carry ay kailangan din nating respetuhin up against etong lineup ng Blacklist na pwede talaga siyang ma-shred. Kung nag-glowing wand na rin si Aqua ay isa pa yun na kailangan nating alalahanin pero so far maganda talaga ang nagiging management ng Blacklist sa early game. At kitang-kita umaabante ang Blacklist as a unit. Agarang pag-dash, 2 na tamaan. Nakita ni Sensui, tas nilapitan niya. Pero aalis na lang muna daw sila dun sa moment na yun dahil mas importante makakuha ng iba pang pwedeng agawin against RSG. So 3-3 ang ating score, 8 minutes para dito sa ating game. At eto na nga yung sinasabi natin, parang hindi na mapaghiwa yung walay yung players na Blacklist. Tsaka tignan mo naman, may nakuha pang purple buff ang Blacklist International. Ini-invade na rin nila ang jungle ng RSG at hindi talaga nila binibigyan ng chance ang makahinga pa ang mga Raiders in this game. Mukhang tuloy-tuloy ang kanilang pagpasok dito sa torre na to at ayaw talaga nilang bigyan ng spasyo ang RSG na dumepensa. Tsaka yung Blacklist din, alam nila nandun yung mga players ng RSG pero hindi din nila pinapasok eh. Yep, yung mga nakikita nating pasok, magdalas nga ay sagot.
Tapos ang nagiging damage dito from OHEM Aray, ay oh. mamaya-maya pa nila lagi binibigay. O parang last entrance dito si OHEM sa mga nakikita nating nakalipas na team fights. Kaya medyo napapaganda talaga for Blacklist ngayon kasi wala talagang na-force out pa ang RSG. Sila ngayon, pero ginulat nga ni OHEM siya yung nauna. Grabe, ginulat na niya lahat ng mga players dito pero nasa lubungan pa rin ng Oh, RSG. no. Flicker out para kay Light dito pero si Nuts ay makapatay ni Edward at diretso pa nga yata si Edward pero hinahabol lang doon ng EG Boy at napakagandang set para sa Blacklist. Atapang atao ni Oheb doon pumasok sa apat with a blazing duet. Mala Andres Bonifacio ang galawan sa tapang. Kaya nga, kasabi lang natin, usually si OHEM parang pagpapasok siya huli Pero pagkasabi natin nun, nauna siya. Binawasan niya na rito yung RSG, which supposedly ang ganda sana nung circling eagle penalty zone combo no, na gagawin doon kanina nila Nats. Pero hindi talaga nagkulang dito sa sagot ang Blacklist International. Nabigyan agad doon etong si Nats. First Lord secured para sa Blacklist International. So far, naging malinis ang kanilang early game. 3 pagong, 1 Lord, 4 na tore. At magpupush pa lang ang Lord doon sa may bandang ibaba. Pwede pa nilang ituloy ang pagpush dito sa top lane at hanapin ang mga targets nila with 1 big engage. Isa din sa pwedeng big engage naman ngayon ng RSG is yung penalty zone from Nuts. Pero ang ganda ng wave management ng Blacklist. 7.4k gold lead at talagang parang 2 minion wave pa yan if ever pag dumaan doon sa may top lane at nakaabang nga dito sa Sensui sa pwedeng matarget at ma-zone out. Pero Torre muna ang gagawin nila. At mukhang kinukulang sa damage ang RSG. At saan ba dapat manggaling ang damage dito, Brigida? Primarily talaga from Kuse as well as Aqua, pero it seems na yung pinaka na-build muna ni Aqua dito ay pang-negate dun sa sustain siya sa the Necklace of Durance. So ngayon ang Blacklist, libre lang nilang matatarget etong Torre sa bottom lane dahil meron ding Lord, tas ngayon pa lang siya tumumba. Si Sensui kamuti ka na ng Edward! moment na yun. Penalty zone para kay Nuts. Sapat nga ba to para sa kanila? Mukhang hindi yata para dito sa side ng RSG. Yung preheater nila ay napatay na. At si OHEM dito makaka-double kill pa. Pero yung mga Raiders kumakapit pa rin. Hindi sapat yung damage nila. Hindi sapat din yung minion naman ng Blacklist. May minions na parating doon sa baba. Meron din sa taas. 15 seconds, no 10 seconds para kay Light. Kailangan bumili ng oras ng mga Raiders at kailangan ng tapusin ng Blacklist to. At ipipilit na nga yata ng Blacklist dito ngayon kasi si Aqua ay nasa-zone out na nila. Nandito pa nga umaarangkada ang Blacklist. Kailangan nilang umalis dahil nandito na mga Raiders para napigilan pa nga yata sila. It's gonna be a double kill para dito kay Light. Crucial timing error. Isa na lang ang natitirang buhay para sa Blacklist at ang dami pang buhay para sa side ng RSG. At dahil dyan ay mukhang makakapag-push pa nga sila. Si Edward ang natatanging buhay para sa Agents. Naku, panggigigilan to nila Kuse for sure. Iwa one way as much as possible yung mga Torre na kayang kuhain. Na ma-manage naman doon ni Nats yung bandang bottom lane. Pero as for yung mid lane, mukhang masisiguro na natin na makukuha nila at least etong second tier turret nila at mag-shift din sa iba para kahit papano ipantayin. Dahil napakapuntikan na sana noon actually for Blacklist International. Pero there were a lot of small plays na nakita natin from RSG din na nakatulong kung paano nila nadepensahan up until that point. Yung circling eagle yata dito ni Light ay malaki na rin yung magiging role. It's not just yung penalty zone knock-ups dito ni Nats but even yung circling eagle nga para doon sa mga potential na gulat plays na gagawin ng Blacklist kasi parang since kanina napaka-confident na lalo ni OHEB sa tuwing papasok siya. And I think with that play coming in from Blacklist na nag-overstay sila sa loob ng base ng RSG, that was almost the game-ending push. Pero dahil sa wave clear na meron ng RSG, biglang nagkaroon pa ng possible Lord fight kung saan this Luminous Lord could be the game-changing Lord of the game. Oo, sakto din kanina yung EG Boy dito ni Aqua. So makikita natin si Yue with IMU na penalty zone. So kailangan nila dito na added na crowd control against RSG. At na parang hindi mapakali yung mga players talagang ikot-ikot lang dito sa objectives. Pero hindi pa rin nila tinatry na i-reset. Matagal tong Lord Dance na to. Kumbaga, ayan, nakataliko, di ba? O, harap ka na, sir. Harap naman dito, sir. Tapos ngayon, naghahanap na ng flicker angle. Grabe Di mo si kahit Yue. Pero papasok na nga dito si Nats with a penalty zone. Anong counterplay ng Blacklist ngayon? Pumasok na rin na naman si Yue. Makukuha pa dito si Sensui. Yung retre doon sa may Lord. At dediretso pa nga. 4.5k gold plus sa Lord plus sa kill para dito sa Blacklist.
Isa ang mawawala para sa side ng RSG and its Demon Kite. Sakto naman pagpasok ng Lord ay nandyan na rin naman ang jungler ng RSG. Possible, umabot pa to sa sunod na laban. Nangyari na yung sinasabi natin na may No One Fury kinopya ang penalty zone combo mula dito kay Yue at Haji. So isa pa yun sa karagdagang threats ng RSG kapag pwede man silang maghanap ng engage, yes, with the penalty zone. Pero yung amount of pang-counter engage ng Blacklist kapag nakopya na naman ni Yue na ito, baka kopyahin na naman niya yung penalty zone. Pero depensa daw ang pupokusan muna ngayon ng RSG. Edward, medyo delikado ang kanyang pwesto, pero Yue naghihintay lang ang kanyang tsansa. Isang tore na nawala, Sensui with the taunt, hindi tatama. With their destruction, napili na rin dito para sa side ni Yue. That's one inhibitor turret down. At mukhang hindi na nila sasamahan tong Lord na to. Sa susunod na naman yata na Lord, magkakakitaan na dito yung dalawang kupunan. Wala ding flicker si Haji para sa surprise na Minowan's Fury at mapapaliko pa nga yung Lord sa may moment na yun. 15 minutes. Mukhang next Lord na naman ang ating aabangan. Long games para sa pinakahuling serye ng regular season 13. At again, hindi pa nangyayari yung 9 games one day, ha? May chance na mangyari yun ngayon. Parang na-miss talaga, parang mamimiss na mga teams yung isa't isa. Ang taas ng tsansa dahil parehong na-expose na halos yung base ng magkabilang kupunan. Pero lalo sa RSG, ang daming knock-up na ginagawa. Ang hirap ng pinapakita ditong confidence ng Blacklist. Hindi sila umalis ng hindi nasisigurong wala lahat ng inhibitors ng RSG. At ayan na nga, O-block na ang base ng RSG. Wala na mga inhibitor turrets. Shoutout sa mga kalbo dyan. At tatagal na naman to, reset na naman to eh. Ano nang abangan natin, mag-55K na yung mga pera ng Kuya Umi, Ate Brigida, hindi ko na alam. Ito lang naman tayo, di ba? Parang 9 games lang naman sa isang araw. Bakit hindi? Bumili ako kanina yung kape. Ngayon wala na akong kape. Okay lang yan. Alam mo, nakakamiss. Last day na rin naman ng regular season. Sulitin na natin. Pero syempre, RSG hahanap ng paraan para sara na ang serye na to dahil aking pinaglalabanan pa nila ang ating top 2 kung sakaling makuha nila ang victory in this game number 2. 20 seconds bago lumabas ang ating third Lord of the game. Mukhang ito na ata yung hinihintay nating possible game-ending push. Yep, may mga blade armor na rin naman na na-pick up dito si Demon Kite and Nats in case magkaroon tayo ng team fight ulit with Blacklist International. But yung problem nga is kailan yung team fight. Hindi lang kailan yung team fight, kailan papasok yung mga kailangan nating mataan na players, specifically OHIB, na pagkataas-taas na ng nadideal na damage output dito sa RSG naman, expect mo naman talaga mag-group together yan. Kinakailangan magsasama-sama sila to actually execute and pull off yung mga engages na gagawin. Pero right now, papaano mo yun asahan? Nakakatakot ngayon yung pwestuhan ng Blacklist International. Meron set of play. Itutuloy ba dito ng ating mga players? Si Sensui na doon sa may Genji, si Demon Kite. May kita nila. Di ba? Kahit yung mga players natin, nag-iingat na rin kung kailan magsa-set up ng play. Pero parang itutuloy pa rin yata with this Lord objective for Blacklist. Grabe, ito yung reset powers talaga ng isang Matilda. At may immortality na rin dito si Sensui. So kahit makailang sapak sila sa ere o makailang taunt sila, parang tatagal at tatagal talaga ang Lord Dance na to hanggat may isang bumigay, hanggat may umamin na gustong-gusto pa rin kita. Parang mga, so sinasabi mo ba ng mga players natin ay mga keeper? Ay, tingnan na lang natin! Parang ikikip yata nila dito sa paglapit. Keep away from that is gonna be Demon Kite. Napakagandang kill para dito sa Blacklist International. Ipipilit pa ba ng task force? Mukhang hindi na dahil nakaangat din ang minion wave ng Blacklist. Kaya naman, sila ang makakasecure ng Lord. At saktong-sakto habang naglalaban sila ay nag-evolve na rin ang Lord na yon. Kaya naman ang lalabas na Lord dito ay napakahirap labanan. Pero mukhang hindi na nila aantayin pa yun. Oh no, sabay-sabay. At talagang kumakaway na. Nasusulitin natin ang linggong ito, pero focus lang daw sa depensa namin ng RSG. Napakagandang penalty zone pero flicker out na agad. Wow! Ito yung mga pitik. Meron din penalty zone para kay Yue Sensui. Mawawalan ng immortality at mukhang hahabol pa nga dito ang task force RSG. Ginamit yung Winter Truncheon pero Yue nakita si Aqua. Placing duet para kay OM and Demon Kite. Nandito na. Meron pang Lord dun sa gitna.
5v4 scenario. Wala na si Aqua, wala na yung Mage. Evolve Lord dito sa mid lane. Makakakita pa tayo ng Game 3. At pumasok pa nga si Yue doon, hinanap, sinikot-sikot kung nasa si Kusei. Kaya naman dito si Yue ang mabibigyan. Medyo na palalim yata. Yung Lord kailangan depensa, triple kill para kay Ohem. At dito sa ating araw na to, tuloy-tuloy pa rin ang game number 3. 9 games in our final day of the regular season. Sulit na sulit ang ticket para sa pinakahuling araw ng MPL Regular Season 13. Alam mo, feeling ko hindi tayo